Ang pelikula ay batay sa mga totoong kaganapan na nangyari sa South Korea. Sa simula ng pelikula, ipinakilala tayo sa pangunahing tauhan, si Jung Tae-hon, isang kilalang doktor. Walang isang araw na siya ay bakante dahil sa kanyang napakahusay na mga kasanayan sa operasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang abalang schedule, si Tae-hon ay palaging nagbibigay ng oras para sa kanyang pamilya. Siya ay may mapagmahal na asawa at isang kaakit-akit na 5 taong gulang na anak na lalaki. Sa kasamaang palad, isang araw, ang kanyang buong buhay ay bumaliktad. Nang ang kanyang anak ay nasa paaralan, nagsuswimming, siya ay biglang nag-collapse. Agad na inilipat sa ospital ang bata ngunit napaka-kritikal ng kondisyon nito. Nakapagtataka, ang kanyang mga baga ay naging solidong bato, dahilan para sila ay hindi na gumana. Nagulat dito si Tae-hon dahil ang kanyang anak ay ganap na normal ng umagang iyon. Ang kakaiba ay hindi siya nakakita ng anumang mga sintomas sa kabila ng pagiging isang bihasang doktor. Gayunpaman, hindi doon nagtatapos ang mga alalahanin ni Tae-hon. Nang gabing iyon, nang umuwi ang kanyang asawa para kumuha ng mga gamit, bigla itong nag-collapse at bumagsak sa sahig. Sa oras na dumating ang tulong, siya ay patay na. Ikinagulat ito ni Tae-hon dahil sa loob lang ng 12 oras, ang kanyang anak at asawa ay misteryosong bumagsak. Kaya naman, upang makahanap ng mga sagot, nagpasya siyang buksan ang kanyang asawa at magsagawa ng autopsy. Sa panahon ng pagsasagawa, ang isang naguguluhan na si Tae-hon ay nakitang nanginginig, ngunit matagumpay niyang nakumpleto ito at nakarating sa isang conclusion. Sa gulat ng lahat, nasira din ang magkabilang baga niya. Ibig sabihin, dumaranas din siya ng parehong kondisyon na ikinakoma ng kanilang anak. Ang kondisyon ay kilala bilang pulmonary fibrosis, kung saan ang mga baga ay nagkaroon ng labis na pinsala at nagkasugat. Sa pangkalahatan, ang isang taong dumaranas nito ay nagpapakita ng mga sintomas tulad ng matinding pag-ubo, panghihina, at pagkawala ng gana. Ngunit sa kaso ng pamilya ni Tae-hon, bigla silang bumagsak. Lalong itong nagiging weird. Ang kanyang asawa ay nagsagawa ng isang regular na pagsusuri sa kalusugan mga 3 buwan na ang nakaraan at ang resulta ay lumabas na normal. Naiwan si Tae-hon na lubos na hindi makapaniwala dahil halos imposibleng makontrata ang pulmonary fibrosis at mamamatay sa loob ng 3 buwan. Nang maglaon, isang nawasak na si Tae-hon ang nagsagawa ng huling seremonya ng kanyang asawa at nagbigay galang. Kasama niya ang kanyang hipag, si Han Young-ju, na isang abogado. Hindi gaanong nag-uusap ang dalawa dahil abala sila sa pag-iyak. Nang sumunod na araw, sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ipinagpatuloy ni Tae-hon ang mga tungkulin. Siya ay nasa isang pulong kung saan binanggit ng isa sa mga doktor na hindi na bago ang mga kakaibang kaso ng pulmonary fibrosis. Sa katunayan, isang kumpol ng mga kaso ang naidokumento 5 taon na ang nakakaraan. Isang kilalang manggagamot mula sa ibang lungsod ang sumulat ng ilang artikulo tungkol sa problema, gayunpaman, hindi nagkaroon ng liwanag. Nang marinig ito, nagpasya ang isang nagtataka na si Tae-hon na bisitahin ang manggagamot para malaman pa ang tungkol sa sakit. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas ay narating niya ang lugar at nakilala ang manggagamot. Pagkatapos ng isang maikling pagpapakilala, ang manggagamot ay kumuha ng isang ulat ng file at pinakita na siya ay nagdokumento ng higit sa 100 mga kaso sa nakaraan. Naglathala pa nga siya ng mga artikulo tungkol dito ngunit hindi talaga binigyang pansin ng gobyerno. Dahil dito, sumuko na siya at tuluyan ng iniwan ang kanyang pananaliksik. Nagtanong si Tae-hon kung mayroong anumang pagkakatulad sa mga pasyente, at tumugon ang manggagamot na karamihan sa kanila ay nagkasakit sa panahon ng tagsibol. Ito ay nagpapahiwatig na anuman ang dahilan, ito ay nagmula sa nakaraang panahon, iyon ay taglamig. Sa paghahanap ng mga sagot, nag-ipon si Tae-hon ng listahan ng mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa pulmonary fibrosis. Pagkatapos ay pinadalhan niya ang bawat isa sa kanila ng isang personalized na sulat na humihingi ng impormasyon tungkol sa mga sintomas ng sakit. Gayunpaman, kahit na matapos ang 1 linggo, walang sumagot. Kaya, walang pagpipilian, nagpasya siyang bisitahin ang mga ito ng sunod-sunod. Noong una, nilapitan niya ang isang lalaking nagngangalang Ping na nawalan ng asawa at parehong mga anak. Napansin ni Tae-hon na lasing na siya kaya hindi na masyadong nagtatanong. Pagkatapos, tumungo siya sa bahay ng isang matandang babae, na ang anak na babae ay halos hindi nakaligtas sa tulong ng isang artipisyal na respirator. Ang ginang mismo ay nagkasakit ng pulmonary fibrosis at tila hindi na siya mabubuhay ng matagal. Nagtanong si Tae-hon sa kanya ng maraming tanong ngunit wala siyang nakitang anumang nauugnay na mga pahiwatig.
Nang gabing iyon, habang nasa bahay siya, nakita niya ang kanyang asawa at anak. Ngunit kahit sa mga pangitain, nakita sila ni Taehoon na umuubo ng husto. Nang tumingin siya sa paligid, napansin niya ang singaw na lumalabas sa isang humidifier. Dahil dito, nagising si Taehoon sa kanyang pangitain at napagtanto na parehong may mga humidifier ang matandang babae at si Ping sa kanilang tahanan. Dahil ang mga device na ito ay kadalasang ginagamit sa taglamig, naniniwala siya na ito ang sanhi ng hindi pangkaraniwang pagkamatay. Kaya naman, hindi nag-aksaya ng oras, tumungo siya sa Korean Centers for Disease Control o KCDC at ipinaliwanag ang sitwasyon sa kanila. Karaniwan, ang mga ganitong chismis ay pinipigilan at walang ginagawang aksyon, ngunit dahil si Taehoon ay isang kilala at iginagalang na doktor, nagpa siya ang mga executive ng KCDC na tulungan siya. Sa sumunod na eksena, isang eksperimento ang isinagawa sa bahay ni Taehoon upang suriin kung ang mga humidifier ang aktwal na sanhi ng mga pagkamatay. Ilang daga ang inilagay sa loob ng hawla at ang humidifier ay iniwang bukas sa loob ng 24 na oras. Mayroon ding ilang mga kamera na inilagay sa buong silid upang matiyak na walang nakikialam sa eksperimento. Pagkatapos ng isang araw, lumabas ang mga resulta. Si Taehoon at ang kanyang hipag, si Youngju, ay ipinatawag ng isang empleyado ng KCDC na nagpahayag na ang lahat ng mga daga ay namatay sa panahon ng eksperimento. Biglang tumigil ang kanilang mga baga dahil sa pulmonary fibrosis. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng empleyado ng KCDC na hindi sila namatay sa labis na moisture o amag, ngunit ito'y dahil sa paglanghap ng isang nakalalasong substance na tinatawag na PHMG. Ito ay isang biocidal disinfectant na ginagamit sa paglilinis ng mga bagay. Ang nakakagulat ay natagpuan ang PHMG sa silid sa napakataas na konsentrasyon. Gaya ng inaasahan, nagulat si Taehoon dahil hindi niya maalala kung paano napunta doon ang bagay na iyon. Kaya, nagmamadali siyang umuwi at nagsimulang dumaan sa kanyang mga drawer sa pag-asang makahanap ng mga pahiwatig. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, nakakita siya ng litrato ng kakaibang kemikal na tinatawag na spotless. Nang titigan niya ito, nag-flashback siya kung saan nalaman na ang spotless ay isang humidifier disinfectant. Nakita ito ng kanyang asawa sa mga ad at binili ito. Nagustuhan mismo ni Taehoon ang produkto dahil napansin niyang aprobado ito ng Korean Ministry of Health. Nang sumunod na araw, sinubukan ni Youngju na gamitin ang kanyang impluensya upang ilantad ang O2, ang kumpanyang gumagawa ng spotless. Nagsusulat siya ng isang artikulo at ipinakita ito sa kanyang amo, ngunit sa kasamaang palad, sa halip na tulungan, siya ay napag-alitan. Iginiit niya na masyadong delikado ang hakbang dahil kung mali ang kanilang mga palagay, maaari silang malagay sa alanganin. Sa kabila nito, hindi sumuko si Youngju at sinisikap niyang gawin ang mga bagay sa kanyang paraan. Tinawagan niya ang ilan sa kanyang mga contact at humingi ng tulong sa paggawa ng buzz. Nag-imprenta din siya ng libo-libong pamphlet na nagpapaliwanag kung gaano kasama ang kumpanya, ang O2 ay pumapatay ng mga tao. Sa kabutihang palad, gumana ang plano, at ang balita ay nakarating sa media, na siya namang nag-broadcast nito sa buong bansa. Naglagay ito ng maraming pressure sa mga executive ng O2, at naglaan sila ng kanilang matamis na oras upang makabuo ng isang opisyal na pahayag. Sa ibang lugar, ipinakilala tayo sa utak sa likod ng mga masasamang produkto, at ang may-ari ng O2 na si Chen. Siya ay isang mapagmataas na negosyanteng British na pumunta sa Korea upang ibenta ang kanyang mga produkto. Sa paraan ng kanyang pakikipag-usap at pakikitungo sa kanyang mga empleyado, maliwanag na wala siyang pakialam sa kapakanan ng iba. Ang tanging inaalala niya ay pera at kung paano palaguin ang kanyang business empire. Upang mahawakan ang sitwasyon, ipinatawag ni Chen ang kanyang assistant na si So Woo-shik. Nagchat sila ng ilang sandali na naging malinaw na ang produkto, na spotless, ay nakakapinsala. Gayunpaman, walang pakialam si Chen at hiniling niya kay Woo-shik na lutasin ang usapin sa lalong madaling panahon. Kung siya ay magtagumpay, siya ay mapopromote sa posisyon ng CEO. Nang marinig ito, si Woo-shik ay nasa sabik at agad na pumasok sa trabaho. Sa ibang lugar, nakita natin na si Youngju ay huminto sa kanyang trabaho at lumipat sa isang bagong apartment, kung saan siya magsasagawa ng kanyang pagsisiyasat. Dahil patuloy na itinatanggi ng O2 ang mga paratang sa pagpatay, ang kaso ay isinangguni sa korte. Si Youngju mismo ay isang mahusay na abogado, ngunit alam niya na ang O2 ay kukuha ng mga big shot na abogado, kaya ang kalabanin sila ay imposibleng manalo. Kaya naman, binisita niya ang isa sa kanyang mga dating tagapayo, si Byung-suk,
na nagkataong isang award-winning na abogado. Sinasabi ng alamat na nakipaglaban siya sa mahigit 100 kaso at wala ni isa sa kanila ang natalo. Si Youngju ay masigasig na humingi ng tulong sa kanya at iniabot pa sa kanya ang file ng kaso na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa O2. Saglit na tiningnan ito ni Byung-suk at sinabing pag-iisipan ko ito sa kasamaang palad nang makarating si Youngju sa kanyang apartment. Nalaman niyang hindi nasasali si Byung-suk sa kanilang layunin pagkatapos ng lahat. Dahil dito, wala siyang pagpipilian kaya nagpasya siyang kunin ang kaso ng mag-isa. Sa parehong araw, habang pinag-uusapan ni na Youngju, Taehon, at ilang kasamahan, maraming tao ang dumating sa apartment upang magpakita ng suporta. Karamihan sa kanila ay ang mga naapektuhan ng walang bahid na disinfectant. Sumasayaw na si Taehon na sa wakas ay matutupad na ang kanyang misyon. Nang maglaon, tinipon ni Youngju silang lahat at nagbigay ng emosyonal na pananalita. Ipinaliwanag niya na ang kanilang pamilya ay pinatay ng isang mamamatay tao na kumpanya na hindi pa rin handang managot sa kanilang mga aksyon. Binanggit din niya na ang kaso ay maaaring mangailangan ng maraming pera, ngunit hindi ito isang problema dahil si Taehon ay mag-isang mag-i-sponsor nito. Nang marinig ito, lahat sila ay nagsimulang pumalakpak sa pananabik at nangangakong lalabanan ang O2 hanggang sa kanilang mga huling hininga. Pagkaraan ng ilang buwan ng pagpaplano, sa wakas ay dumating ang malaking araw. Ito ay ang pagdinig ng korte at maraming tao ang naroroon mula sa magkabilang partido. Sa panig ni Chen, kasama niya ang kanyang assistant, si Woo Shik, at ilang world-class na abogado. Sa panig ni Youngju, naroroon ang lahat ng apektadong pamilya at si Taehon. Di nagtagal, nagsimula ang paglilitis at hiniling ng hukom kay Youngju na sabihin ang kanyang mga natuklasan. Gayunpaman, bago siya makapagsimula, dumating ang punong abogado ni Chen. Siya ay ipinahayag na walang iba kundi ang tagapagturo ni Youngju, si Byung-suk. Pinagtaksilan pala siya nito at ibinenta ang file ng kaso kay Chen sa malaking halaga. Ito ay nagpapahirap sa pagkapanalo para kay Youngju dahil anuman ang kanyang sabihin, ang oposisyon ay palaging may sagot. Pagkaraan ng ilang sandali, ng pagkakataon na ni Byung-suk, kumpiyansa niyang sinabi na inosente ang kanyang kliyente. Para patunayan ito, hiniling niya sa mga hukom na magsagawa ng toxicity test sa disinfectant na Spotless. Ang proseso ay tatagal ng ilang linggo at hanggang doon, ang pagdinig ay maaaring ipagpaliban. Si Youngju, na nakakaalam na si Chen at ang kanyang grupo ay nagsisikap na makakuha ng ilang oras, ay nagpayo sa mga hukom laban sa pag-aproba nito, ngunit hindi nagtagumpay. Ang trial ay inilipat na ngayon sa 3 linggo. Dahil mas lalong kumikitid ang pagkakataong manalo sa kaso sa araw-araw, binisita ni Youngju ang isang sikat na chemist at hiniling sa kanya na patunayan ang mga ito. Gusto niyang ipaliwanag niya sa mga hurado na ang Spotless ay isang mapanganib na kemikal na madaling kumitil sa buhay ng mga tao. Ang chemist, na aktivista rin pala, ay nag-isip sandali at pumayag. Sa kabilang banda, ang assistant ni Chen, na si Woo Shik, ay set up ng isang pulong sa chemist ng gobyerno na magsasagawa ng toxicity test sa Spotless. Sinuhulan niya siya ng malaking halaga ng pera at hiniling sa kanya na baguhin ang mga ulat. Nang gabing iyon, nang pumunta si Taehon sa ospital, nakita niya si Woo Shik malapit sa kanyang anak na walang malay. Naalarma, sinigawan niya ang nanghihimasok na umalis, ngunit pumayag si Woo Shik. Hiniling niya kay Taehon na ibaba ang kaso at bilang kapalit, ang kanyang anak ay makakakuha ng bagong pares ng malusog na baga. Pagkatapos ay umalis si Woo Shik, pagkatapos niyang ibigay ang isang letter kay Taehon. Ilang sandali pa, umupo si Taehon sa tabi ng kanyang anak at pinunit ang letter. Tapos sinabi niyang, "Patawad anak, hindi ko ito matatanggap." Ang eksena pagkatapos ay naputol sa susunod na trial, kung saan ang kaibigan ng chemist ni Youngju ay dumalo rin. Hindi nagtagal, tinawag siya sa harapan para magbigay ng kanyang patotoo. Habang sabik na nakikinig ang lahat, ibinunyag niya na ang Spotless ay talagang naglalaman ng PHMG na isang lubhang nakakapinsalang substance. Maaari itong maging sanhi ng pagsikip, pag-ubo, o kahit na pagtigil ng baga kung hindi magagamot sa oras. Bahagyang umangat ang pabor sa panig ni Youngju ngunit sa sandaling iyon, ang abogado ng nasasakdal na si Byung-suk ay tumayo dala ang isang artikulo. Ipinakita niya ito sa chemist at pinabasa ito ng malakas. Nakapagtataka, ito ay sariling artikulo ng chemist na isinulat niya noong 2004. Nakasaad dito na ang PHMG ay hindi nakakapinsala. Dahil dito, muling nanaig ang grupo ni Chen. Pagkaraan ng ilang sandali, ang chemist naman ng gobyerno na dati nang nasuhulan.
Gaya ng inaasahan, nagsisinungaling siya na negatibo ang mga resulta ng toxicology, ibig sabihin, ganap na ligtas ang spotless disinfectant dahil hindi ito naglalaman ng mga mapaminsalang antas ng PHMG. Iginiit din niya na tama ang kanyang natuklasan dahil kasama niya ang isang miyembro ng grupo ni Youngju sa buong pagsusuri. Nagulat dito ang mga pamilya ng mga nahawahan at nagsimula silang magtaka kung sino ang nagtraidor sa kanila, ipinahayag na walang iba kundi si Taehoon mismo. Sa isang mabigat na puso, sinabi niya na ang proseso ay patas at walang foul play na sangkot. Bilang resulta nito, nanalo si Chen at ang kanyang kumpanyang O2 sa kaso na labis na ikinagalit ni Youngju. Kinabukasan, nag-host si Chen ng isang masaganang party para sa lahat ng tumulong sa kanya. Kabilang din sa kanila ang chemist na tutulong sana kay Youngju. Ibinunyag nito na sinuhulan ni Chen ang lahat ng dumating sa kanya. Sa sumunod na eksena, nasa airport si Chen, handang bumalik sa London, nang lumapit sa kanya ang isang grupo ng mga opisyal. Mayabang niyang hiniling na tumabi sila dahil mayroon siyang flight, ngunit ipinaalam sa kanya ng mga opisyal na siya ay nasa listahan ng no-fly ngayon. Nagulat dito si Chen at mabilis niyang napagtanto na nabunyag na siya. Sa ibang lugar, si Wushik ay nanonood ng balita na nagsasaad na sa wakas ay nalantad na ang O2. Ang lab report na ibinigay ng government chemist ay gawa-gawa lamang. Nakakagulat, nagsimula siyang umiyak ng husto at nag-flashback ang pelikula. Nawalan din pala ng pamilya si Wushik dahil sa pulmonary fibrosis nang makalanghap sila ng nakal-alasong hangin. Alam niyang si Chen ang may pananagutan dito, ngunit hindi ito tinanggap ni Chen. Kaya naman, ginawa ni Wushik ang kanyang misyon na makulong siya sa anumang paraan. Ang isa pang flashback ay nagpapakita na nang punitin ni Taehoon ang letter sa ospital, napansin niya ang isang larawan ni Byung-suk at ng kanyang pamilya. Agad nitong napagtanto na biktima rin si Byung-suk. Kaya naman, kinontak niya ito at nagkaroon ng formal meeting ang dalawa. Napagkasunduan nilang palihim na i-record ang toxicity test sa Spotless at pagkatapos ay ibigay ito sa mga opisyal. Ang plano ay gumana ng eksakto sa gusto nila at ngayon, si Chen ay nasa likod ng mga rehas. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ang anak ni Taehoon ng bagong pares ng mga baga at nagsimula silang mamuhay ng maligaya pagkatapos noon. Sa huling eksena, nakikita natin ang ilang libong tao na nagprotesta sa labas ng parliamento. Gusto nilang bayaran ng gobyerno ang kanilang kapabayaan sa pag-aproba ng mga nakal-alasong bagay. Sa pamamagitan ng end credits, malalaman natin na mahigit 20,000 katao ang namatay sa Korea at halos 1,000,000 ang dumanas ng mga problema sa kalusugan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.